Hello, good morning po. Pwede po ba humingi ng tulong sa'yo? Complain ko sana employer ko, sobrang delay po ang sahod ko. 11 days na po, sir. Paasa lang po sila. At isa pa po, wala po akong ikama, sir. Mag 6 months na po ako dito sa employer ko po sa Saudi. Sana matulungan nyo po ako, sir. Maraming salamat po. Ayan. So, isa sa mga nag-concern, nag-message sa atin, walang iba kundi si Kabayan Legaspi online shop. So, shout out po sa iyo, madam, no? So, nabigyan ko na rin siyang advice through chat din. Nag-reply ako sa kanya and gawaan ko na rin ng video para sa karamihan. So, ganitong sitwasyon, guys. Ganito ang gagawin nyo. Okay? So, bago ko po sagutin lahat, baka naman pwede, favor naman, paki-subscribe po aking YouTube channel. Ayan, OFW Pinoy TV. Nag-a-upload po ako related po sa OFW. Kung may mga question kayo, pwede nyo i-comment sa baba para magawan po natin ng video katulad nito. Thank you. Ayan, so sasagutin ko po. Unang-una po, 6 months ka pa lang. Okay? So, ibig sabihin po, pagka ganon, under pa po kayo ng agency. So, meron pa po kayong communication. Fresh na fresh pa. Diba? Alam ko, meron po kayo nun. Kasi sa Pilipinas, lalo na sa mga kasambahay, may tinatawag na accommodation. So, kasama nyo po yung agency nagpa-process. Tama? May isang naka-assign sa inyong babae na nagpa-process. So, kilala niyo yun. Alam ko, may mga group chat kayo regarding dito. Okay? Pwede nyo kontakin regarding dito. So, unang-unang concern niya, delay daw po yung sahod 11 days. Okay? Oo nga naman 11 days, lalo na kung kumbaga, tawag dito? Hindi ko alam kung first time pa nangyari to kay madam. Okay? 11 days, medyo matagal niyan. Di ba? Lalo na kung may anak tayo sa Pilipinas. So, unang-una, pangalawa, ikama. So, 6 months na siya, wala pa siyang ikama. Okay? First move, okay, kausapin mo yung amo mo regarding sa sahod mo. Ang unang idadahilan mo, siyempre, meron po kayong anak. Ayan. Pagka ganun kasi may anak, parang andun silang, madali silang tablan pagdating sa ganyan kasi may anak sila eh. So, walang makain yung anak, di ba? Umaasa sa iyo yan, di ba? Sa pag-aaral, gastusin, paano naman po ganun? Kasi kayo may pamilya din. So, yun yung isa sa mga rason nyo sa amo, i-directan nyo. Okay, tapos pangalawa, yun, doon sa ID ikama nyo. Okay, sabihin nyo rin sa employer nyo. Actually, karamihan ng kasambahay hindi binibigyan ng ikama kasi hindi nga naman daw lumalabas daw. Pero para I do suggest, mas maganda, meron po kayong ID kasi mahalaga po yan. Lalo na sa Kuwait, may higpit din po. Dito sa Saudi, ganun din. Para pag lumabas po kayo, okay, kasama, pagka na inspection kayo ng pulis, at least kompleto kayo, may ID kayo. Okay? Unang gagawin, kung hindi sumunod yung employer mo, kontakin nyo yung agency sa Pilipinas. Okay? Or kung mayroon naman kayong contact person, yung agency dito sa Saudi. Kung saan po kayong bansa, meron tayong tinatawag na counterpart. Okay? Ang counterpart, meron ding agency dito yan. Kasi hindi ipaprocess yan sa Pilipinas kung wala ring agency dito. Kumbaga, yung amo natin nagpa-process dito. For example, ako Saudi. Nagpa-process yan dito sa Saudi, yung amo ko sa agency. Yung agency na yun, mayroong branch, parang ganon, semi-branch sa Pilipinas. So, sila yung nagko-communicate. Okay, sa Pilipinas, sila yung nagpa-process sa'yo. Yung nandito sa Saudi, o kung saan bansa ka, sila yung nagpa-process sa employer mo. Okay, parang ganun, vice versa. So, yun yung unang kontakin mo, yung nasa Pilipinas, kasi 6 months ka pa lang, kasi nasa 2 years contract ka pa, hawak pa po kayo. Karapatan nyo po yun, na sabihin nyo sa agency nyo sa Pilipinas o yung tao, okay, na delay yung sahod. Okay, pwede yung pamilya mo, papuntahin mo sa agency, batakutin nyo, konting takot lang. Yun din advice ko sa iba, ginagawa yan eh. Kung hindi, ipupush ko yung agency nyo, agency natin na hindi kayo nagpapasahod kasi masisira din sila eh. Okay? Pangalawa, kung may contact person kayo dito, doon sa agency, kung saan kayong bansa, pwede direkta para sila na pupunta mismo dito sa, kung saan kang, alam nila kung saan bahay kayo, may address kasi meron po yung information, yung employer natin, mobile number, address, alam po nung agency kung saan bansa ka. 'Di ba? Hindi alam nung nasa Pilipinas, pero yung nandito, alam yan. Kasi idadaan pa rin naman sila doon sa agency nila dito eh. Iko-connect ka pa rin. Kung may kontak ka dito kung saan bansa ka, yung agency nyo, mas maganda, direkta. Undas pa, tatawagan agad nila ng agency nyo dito sa abroad
para yung amo mo maobliga. Okay, yun yung pinaka the best. Kasi yun po yung ginagawa ng iba, pagka hindi po fit yung amo, hindi nagpapasahod, kinukuha po ng agency yung kasambahay. Wala po magagawa yung amo. Pagka ganun. Kasi may karapatan ang agency, protektahan yung kanilang tayong mga OFW. Magandang ganun pag agency, tapos hahanapan ka na ng bagong employer. So, kasi meron po silang kontrata. May kontrata pa yun kasi lalo na under ka pa ng 2 years contract, 6 months ka pa lang eh. Diba? So, mas maganda ngayon maaga pa lang kasi kung ito mga idol pag nagawa yan sa inyo na may 11 days, huwag kayo papayag. 11 days, sa susunod 15 days delay. Sunod, ganito kasing tip discarte yan para hindi kayo malugi. Malulugi kayo niyan eh. Di ba sa isang taon 12 months, ito magiging 11 months yan. Sa susunod na taon, magiging 11 months. Lugi ka kasi mo 11 days yung delay sahod. For example, ibibigay sahod 50 na. Di ba? So, pagdating na 15, saka ibibigay yung sahod. So, dapat sa katapusan, magsasahod ka uli after 15 days kasi delay. Ang gagawin nila niyan, wala ka pang sahod ng katapusan. Another 15 kunwari kasi 15 ka binigyan eh. Pero hindi nila alam, delay yun. Technique yun. Di ba? Baka mamaya, sa sunod na buwan, hindi 15, magiging 20. Paurong ng paurong hanggang sa malulugi ka ng isang buwan, 2 buwan. Huwag kang papayag. Kung ang sahod niya katapusan, kung madili siya, di ba? Kahit sabihin mo, nagbinigyan ka ng sahod 28, delay yun o edi 30, dapat may panibagong sahod ka para doon sa buwan na ito. Wala namang pundo-pundo dito eh. Ganun dapat, huwag kayong magpapatalo. May computation po kayo dapat Kung kailan kayo dumating, kung kailan kayo nag-start magtrabaho, magbilang ka lang 30 days, yun dapat ang sahod mo. Nag-gets, no? Yan po yung tip ko sa inyo. Yan, I hope nasagot ko sa inyo, madam, no? Nakatulong po ito. Yan, kung hindi pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel, subscribe po kayo. Pwede ko po sagutin, idea, tips lang po ang binibigay ko sa inyo. Malay mo, pwedeng makatulong po sa inyo. Okay? Share this video guys and God bless. See you in my next video.